magandang araw mga kaibigan, kapuso at kapamilya. Narito na naman po tayo ngayon sa programang hindi lang kagandahan at katalinuhan, kundi kapupulutan din ng aral at panibagong kaalaman. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Dahil matagal nang namayapa ang dakilang pintor na si Fernando Amorsolo, narito ang researcher, writer at art critic na si Mark Joseph Juntilla. Good morning, sir. Good morning. Welcome sa Sining sa Lente ng Kamera. I'm so glad to be here sa Sining sa Lente ng Kamera. Salamat sa inyong paanyaya at nakakatuwang magbahagi rito ng kaalaman tungkol sa talambuhay ng dakilang pintor na si Fernando Amorsolo. At maging bahagi na rin ng iyong programa na Sining sa Lente ng Kamera. Ito ay programa na matatawag nating boses ng sining at kultura ng Pilipinas. Maraming salamat, Ginoong Juntilla. Ngayon ay nais ko nang maging diretsahan sa mga katanungan. Maaari mo bang ibahagi o ikwento ang talambuhay ni Fernando Amorsolo nung siya ay nasa kabataan pa? Alam mo, no? Isinilang si Fernando Amorsolo noong May 30, 1892 sa Paco, Maynila kina Pedro Amorsolo, isang tinidor de libro at Bonifacia Cueto. Lumaki si Amorsolo sa Daig, Camarines Norte, kung saan nakapag-aral siya sa isang paralang pampubliko at tinuruang bumasa at sumulat ng isang wikang Kastila sa bahay. Ang malaking bahagi ng kanyang kabataan ay ipinamalagi niya sa Daig, Camarines Norte. Dito nagugat at naglinang ang pagkiling niya sa simpleng buhay sa lalawigan ng naging malaking impluensya sa kanyang mga obra. Grabe, napakalaki pala talaga ng epekto ng pamumuhay niya sa Daig, Camarines Sur tungo sa kaalaman niya sa sining at iba pang literatura. Sangayon ako sa mga sinabi mo patungkol kay Fernando Amorsolo. Ngunit pagkaraang mamatay ng kanyang ama, lumipat si Amorsolo at ang kanyang pamilya sa Maynila upang manirahan. Kasama ni Don Fabian de la Rosa, ang pinsan ng kanyang ina at isang pintor na nanirahan din sa Pilipinas. Sa gulang na 13, naging katulong si Amorsolo ni de la Rosa. Sa kalaunan, si de la Rosa din ang magiging tagapag-udyok at gabay ni Amorsolo sa karera at sining ng pagpipinta. Nang mga panahong iyon, nananahin ang ina ni Amorsolo para kumita ng salapi, habang tumutulong naman si Amorsolo sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga kinulayang tarhetang pangkuryo na nagkakahalagang 10 sentimo bawat isa. Maraming salamat, sir, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman dito sa Sining sa Lente ng Kamera. At napakaraming bagay ang aming natutunan. Walang anuman at ginagagalak ko na maging bahagi ng programang ito upang may pagmalaki ang karangalan na naiambag ni Amorsolo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sipag at tiyaga, yan ang ipinamalas ng ating magiting na pintor na si Fernando Amorsolo na maaaring maging inspirasyon para sa kanya-kanyang buhay at para sa iba pang kaalaman at kwento sa likod ng pangalang Amorsolo. Please stand by dahil magbabalik ang Sining sa Lente ng Kamera. Fun facts, alam nyo ba hindi lang si Jose Rizal ang matinik sa mga gandang babae, pati na rin si Amorsolo. Nagkaasawa siya ng 2 beses, hindi pa kasali ang nobya niya. Hindi nagtagal nalaman ni Nick Virginia na nagkaroon ng kabit si Amorsolo dahil nakita ni Virginia ang engagement ring na para kay Maria, kaya iniwan siya ni Virginia at nagkaroon ng 8 anak. Grabe siya, lakas ng tono. Ito si Christian Nicolascu, ito ang fun facts ni Amorsolo. Muling nagbabalik ang Sining sa Lente ng Kamera. Ngayon ay pagpapatuloy naman natin ang natigil na kwentuhan. Kasama naman natin ang kilalang art critic at researcher sa larangan ng pagpinta, Mr. Justin Jero Kabig-Kabig. Magandang araw, sir. Welcome sa Sining sa Lente ng Kamera. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang buhay ni Fernando Amorsolo nung siya ay nag-aaral pa.
Well, nagpatuloy na pag-aaral sa Manila si Amorsolo sa mababang paaralan ng Escuela de Bellas Artes. Ito ay isang paaralan ng elementarya sa Maynila, kung saan nagtapos si Amorsolo ng kanyang mga unang yugto ng edukasyon. Ang paaralan na ito ay may focus sa sining at maaaring nagkaroon ng impluwensya sa kanyang interes sa larangan ng sining. Pagkatapos ng kanyang elementaryang edukasyon, nagpatuloy si Amorsolo sa University of the Philippines kung saan nagtapos siya ng kursong Bachelor of Fine Arts noong 1914. Ang UP ay kilala sa kanyang mataas na antas ng edukasyon at nagsisilbing pundasyon para sa mataas na antas ng pagsasanay ni Amorsolo sa sining. Grabe, masasabi mo talagang dekalidad ang paaralang Universidad ng Pilipinas sapagkat nakapag-supling sila ng isa sa pinakamagaling na pintor dito sa ating bansa. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa UP, nagtungo si Amorsolo sa Espanya at nag-enroll sa Academia de San Fernando sa Madrid. Ang pag-aaral sa isang kilalang paaralan sa labas ng bansa ay nagbibigay kay Amorsolo ng mas malawak na pananaw sa sining. Bigay daan sa kanya na mas lalo pang mapabuti ang kanyang kasanayan at maging isang masigla at kakaibang pintor. Ang kanyang edukasyon sa mga kilalang paaralan sa Pilipinas at Espanya ay nagtibay sa kanyang pundasyon sa sining. At tinuturing siyang isa sa mga pinakamahusay na pintor sa Pilipinas na may malalim na impluwensya sa larangan ng sining sa bansa. Ang pag-aaral ni Amorsolo ay nagbigay daan sa kanyang pag-usbong bilang isang kamunahing pintor ng Pilipinas. I just want to ask, how about those achievement na na-receive niya except sa pagiging ama ng sining sa ating bansa? Well, maraming tagumpay ang nakamit ni Fernando Amorsolo sa larangan ng sining at sa kanyang buhay. Narito ang ilan sa mga ito. Pambansang alagad ng sining noong 1972, iginawad kay Fernando Amorsolo ang titulong Pambansang alagad ng sining sa pintura ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay isang mataas na pagkilala sa kanyang kontribusyon sa larangan ng sining at nagpapatunay ng kanyang pagiging haligi sa kasaysayan ng sining sa Pilipinas. International na pagsilang. Ang pag-aaral ni Amorsolo sa Academia de San Fernando sa Madrid, Espanya ay nagbukas ng pintuan para sa kanya sa internasyonal na sining na komunidad. Ang kanyang mga obra maestra ay naging kilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Wow, I can't believe that he achieved those things when he was alive. Like, masasabi natin, hindi basta-basta yung mga achievement na yun eh. It takes time, it takes effort and experience to get those awards. Yes, indeed, those achievement is very difficult to accomplish. Bago tayo dumako sa personal na buhay ni Fernando Amorsolo, magbabalik ang Sining sa Lente ng Kamera. Fun facts! Alam niyo ba na tinatawag o kinikilala si Amorsolo na bilang ang maestro at grand old man? At hindi lang yan, mahigit 5,000 na ang kanyang obra maestra. Ako si Christian Ayon at yun ang fun facts natin ngayon. Muling nagbabalik ang Sining sa Lente ng Kamera. Yon, dumako naman tayo sa personal na buhay ng ating matanyag na pintor sa kanyang pamilya. Sir, tungkol naman sa normal na pamumuhay ni Fernando Amorsolo. Kamusta naman ang buhay pamilya nito? Naging makulay ba ang buhay pamilya nito gaya ng kanyang mga obra maestra? Tungkol naman sa personal na buhay, sa kabila ng limitadong impormasyon hingil sa personal na buhay ni Fernando Amorsolo, ang kanyang pagsasama sa kanyang asawa na si Maria del Carmen Zaragoza ay matuturing na isa sa mga tagumpay ng kanyang pribadong buhay. Ang detalye hingil sa kanyang personal na buhay ay mas higit na pribado kaysa sa kanyang professional na buhay. At ito ay bahagi ng diwa ng maraming kilalang tao na pinili na panatilihin pribado ang kanilang personal na buhay. Kung ako din ang magdidesisyon, mas papanatilihin ko din pribado ang aking buhay. Maaaring makita nila ang aking panglabas na kanyuan, ang aking mga trabaho, ang aking mga nagawang mga nakamit na bagay, ngunit sa aking ding palagay ay mas papanatilihin ko din pribado ang aking personal na buhay. Maraming salamat sa pagtanggap sa paanyaya dito sa Sining sa Lente ng Kamera. Isang karangalan ng maging bahagi o parte ng programa nyo. Salamat!
Fun facts! Alam niyo ba, si Amorsolo ay ang unang kinilala bilang isa sa mga pambansang alagad ng sining, 4 na araw matapos siyang mamatay. Ako si Gerald Damper at ito ang Fun Facts ngayon. Sa pagtatapos ng araw na ito, puntahan naman natin ang iilan sa mga malilikhaing obra maestra ni Fernando Amorsolo sa Philippine National Museum. So, ang painting na ito ay The Burning of Manila by Fernando Amorsolo. Ito ay isang makapangyarihang representasyon ng trahedya at pinsalang naranasan ng Maynila noong ikalawang digmaan ng pandaigdig. Sa pamamagitan ng sining, ipinakita ni Amorsolo ang pag-iral ng kasaysayan at pagdurusa at maaaring ituring itong isang mahalagang alaala ng mga pangyayari at kakayahan ng tao na bumangon mula sa kahit gaano kahirap na sitwasyon. Sa pamamagitan ng mahulay na brushstrokes at detalyadong pinta ni Amorsolo, naipakita niya ang sakit at pagkaalarma ng pangyayari na naglalaman ng pagsusunog ng mga gusali at ang pag-iiwan ng mga naninirahan. Ang kanyang sining ay maaaring magsilbing lihim na pinto patungo sa nakaraan, isang pagtatangkang ipahayag ang pangyayari at damdamin ng mga taong naapektuhan. Sa pamamagitan ng Burning of Manila, ipinakita ni Amorsolo ang kapangyarihan ng sining na maging salamin sa kasaysayan at daan patungo sa pag-unlad mula sa mga kahindik-hindik na pangyayari. Harvesting Rights ni Fernando Amorsolo. Sa panahon kung saan ang bigas ay pangunahan sa angka, inaarma ng obra maestra at kahulugan ng buhay sa kanayunan. Ang larawan, palabang na naglalarawan ng magandang tanaw, kung saan makikita ang gandang kalgasan sa Pilipinas na may mga burol at malawak na sakahan ng palay sa ilalim ng isang masiglang kalangitan. At bilang isang magsasaka, nakakatuwang ipinakita ang normal na pamumuhay namin sa bukid at palayan. The Bombing of the Enlienza. Ito ay nilikha ng pintor na si Fernando Amorsolo noong taong 1942. Ito ay hango sa totoong pangyayari na nagdulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan ng Maynila. Isa ito sa mga unang gusaling na wasak ng ibagsak ang mga bomba ng Hapon sa Maynila noong Disyembre 1941. Muling dumanas ng malaking pinsala ang gusali mula sa artillery ng Amerika noong 1945. Ang sining na ito ay nasa pangangalaga ngayon ng Vargas Museum Collection, University of the Philippines, Diliman. Bilang isang mag-aaral, mahalaga na maging malaya kami sa pangamba at takot na pwedeng maidulot ng digmaan upang matupad namin ang aming kagustuhan ng maging matagumpay sa buhay. At dyan nagtatapos ang episode na ito. At para sa susunod na Sabado, tuhayan naman natin ang buhay ng nag-iisang Juan Luna. Laging tandaan, upang ang buhay ay maging buhay, panatilihin natin ang kulay. Muli, ito ang sining sa lente ng kamera.